pinag-aralan po natin ay tungkol po sa baptism. Mga bagay po na patungkol sa church. Kung ano po yung church, kung ano po ang mission ng church, kung ano po yung baptism, kung ano po yung Lord's Supper. Ngayon naman po, pag-aaralan natin ay kung ano ba yung pastor. Natatandaan nyo po sa Old Testament, may tinatawag tayong tabernacle or temple, kung saan ang mga magtatrabaho dito or ang mga kumikilos, ang pinili ng Diyos ay yung mga Levita, mga Levites. At sa mga Levites, meron silang pinipili, no? Na mga temple workers. And then, sa line ni Aaron, doon manggagaling yung mga pare, mga priest. Pero sa panahon po natin ngayon, wala po tayong pare sa church kasi nung namatay ang pari po, ang gawain po nung Old Testament, nung hindi pa dumadating si Jesus Christ, sila po yung nangunguna, nag-aaray, mediator sa tao mula sa papunta sa Diyos. Pero nung namatay na si Kristo, hindi na kailangan ng mag-alay pa sapagkat siya na yung pinakahuling alay. Siya yung the lamb that was slain. Kaya kung matatandaan natin, kung napanood niyo yung Passion of Christ, no? Yung tabing ng temple, 'di ba? Parang ganito yung tsura eh. Tapos may hati. Yung veil o yung tabing o yung makapal na kortina, nahati po 'yon. Nagpapakita na yung ministeryo o yung gawain ng priest ay tapos na sapagkat yung pinakahuling sakripisyo once and for all ay naialay na. Hindi na kailangan mag-alay pa ng mga alay. Kaya nung time ni Jesus Christ at nung unang mga apostol at mga Kristiyano, ang Diyos ay nagbigay siya ng mga pastor. Dito po sa chapter 3 ng 1 Timothy, makikita natin yung mga qualification. Ito pong chapter na to, hindi lang po siya suggested, ideal, or ang tawag dito, as in qualification talaga siya. Ito dapat yung makikita kapag ang isang tao ay nais niyang magpastor. Kasi po, mayroon pong tatlong confirmation yan. Kapag ang isang tao, ang isang mananampalataya, magpapastor, meron yan tatlong tinitignan. Unang-una, ang sabi ng Bible, if a man desire the office of a bishop, kailangan desire niya. Kailangan ginugusto niya, gugustuhin niya. Pero not necessarily from the very start, gusto niya na talaga. Yes, may mga tao na ayaw nila yung pagpapastor. Pero naramdaman nila at pinakita ng Diyos yung calling sa kanila, binigyan sila ng Diyos ng desire na magpastor. So, desire niya magpastor. Pangalawa, hindi pwede yung magpapastor siya pero hindi niya naman gusto. Dapat ginusto niya. Okay? Wala ang pagpapastor ay hindi yung magpaparol ng dice, tapos kung sino yung naano ng dice, or kung sinong nabunot, kahit ayaw niya, siya yung magpapastor sa isang church. Hindi po yan. Dapat gusto niya. Pangalawa, dapat ginusto ng Diyos. Okay? Ginusto niya, ginusto ng Diyos. Siyempre, given na yung ginusto ng Diyos. Kung mamimit niya yung mga qualification. Pangatlo, meron dapat confirmation yung church. Hindi pa pwedeng gusto mo magpastor, tapos sinasabi mong tinawag ka ng Diyos, ginusto ng Diyos at ginugusto mo. Pero, yung testimony mo sa church ay hindi maganda. Dapat, mismong yung mga tao ang nagsasabi na, halimbawa, eto, may panawagan to, eto, for that ka, maganda yung patotoo mo sa church. So, 3 ways, no, na dapat i-confirm yan. At it says here, this is a true saying. Ito ay totoong mga kasabihan. If a man, okay, ito po ay masculine. Hindi po tayo naniniwala na ang isang babae ay dapat magpastor. Hindi po tayo naniniwala sa pastora. Dito po sa Baptist Church, wala pong pastora. Bakit? Kasi ang sabi po dito, if a man, kung ang lalaki. So, sabi kasi nila, kapag
asawa ng pastor, kapag ikaw ay asawa ng pastor, ikaw na din ay, ang tawag doon pastora. Mali po yun, wala po yun sa Bible. Ang tinawag lang po ng Panginoon mangaral sa mga tao, mag-lead sa mga tao ay mga lalaki. No? Hindi po tayo naniniwala sa pastora. At actually, paniliwanag yan sa chapter 2, kung titingnan nyo. Yung order, ito yung by default, bakit ayaw ng Diyos na yung mga babae ay manguna sa simbahan. Kung babalikan lang natin chapter 2, verse number 12. But I suffer not a woman to teach niya. Hindi ko hahayaan na ang mga babae magturo, nor to usurp authority over the man, o pangunahan nila ang mga kalalakihan, but to be put in silence. Sila ay manahimik. Hindi to cultural issue. Na hindi kasi ng mga time na yon ang mga babae may ingay. Kasi ang mga babae naman talaga, throughout generations, maingay naman talaga. Hindi lang sa kanila. Diba? Hindi to cultural reason or cultural issues. Hindi dahil maiingay yung mga babae doon salita ng salita. Binigyan ng Diyos ng dahilan kung bakit hindi pwede magpastor o maging manguna, maging leader ang babae sa isang simbahan. For Adam was first formed, then Eve. The order of creation tells us na shows the reason kung bakit, ito yung reason. Anong connect nun? Yun nga yung sinabi ng Diyos. Yung order of creation, hindi nga pwede. Kasi ang unang ginawa ng Diyos ay ang lalaki at sunod ang babae. Pangalawa, Adam was not deceived, but the woman being deceived. Kasi ang nadaya, hindi naman yung lalaki sa una, kundi yung babae, but was in transgression. So, kaya pagdating sa verse number 3, chapter 3, verse number 1, if a man desire the office of a bishop, that is masculine. And every time the word pastor was mentioned in the Bible, it's always in masculine in gender, never in feminine. Makikita din natin dito, he desired a good work. Yan. May paganda kang patotoo. May good testimony ka. Okay yung relationship mo sa mga tao. Pinaliwanag yan sa verse number 2. A bishop then must be blameless. Yan. Ano bang ibig sabihin ng blameless? Pag sinabi nating blameless in this verse, hindi ibig sabihin walang kasalanan. Kasi lahat ng tao may kasalanan. Kahit si Mama Mary, may kasalanan yan. 'Di ba? Lahat may kasalanan bukod lang kay Jesus Christ. Siya yung nabuhay sa mundo na walang kasalanan, si Jesus Christ. Pero lahat may kasalanan na yan. Kaya hindi na pwede yung ibig sabihin dito na dapat walang kasalanan o hindi masyadong nagkakasala. Di totoo yun, ano? Anong ibig sabihin ng blameless? Pagdating sa court or in Romans chapter 13, ang Diyos nagbigay siya ng government, ng gobyerno. Nasabi niya, tinawag niya ang gobyerno ay kanyang servant. When it comes to law or to government, there's no such thing as it can pinpoint you to be subject to the law for you to be punished. Sa madaling salita, dapat wala kang criminal record. Ibig sabihin, wala kang kaso. Halimbawa, gusto dito magpastor, pero may nakabinbin na kaso pala sa kanya. Tapos, alam natin totoo. Hindi pwede yon. Kaya kapag ang pastor nagkaroon ng criminal case, dapat hindi na siya magpapastor. Okay? Nakapag-commit ng pedophilia. Kasi ang sabi dito, blameless. There's no such thing as mapipinpoint sa'yo na ganto ka. No? Okay? Yung mga unbeliever, hindi nila pwedeng sabihin sa'yo na dapat ikaw yung tao na wala silang masasabi sa'yo. Kasi hindi naman nila alam yung Bible. Hindi din naman nila alam yung tamang ethics, tamang attitude, tamang morals. Wala sila nun. Pero when it comes to the law, alam nila yon. Ay, si ganto, ganyan. Ay, siya ganto yan. Hindi pwede. Ayun ang ibig sabihin ng blameless dyan. Next is the husband of one wife. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na dapat pag pastor may asawa, no?
ang open interpretation here is, kung mag-aasawa siya, dapat isa lang. Kasi, nung time na yon, uso yung polygamy. Ano yon? Yung maraming asawa. So, kaya, halimbawa, ako, ang stand ko, ikaw ay galing sa isang relihiyon. Ito yung stand ko, Ikaw ay galing sa relihiyon na inaalaw sa inyo na maraming asawa. Nung naligtas ka, syempre marami kang asawa, sabihin natin, 4. Tapos, gusto mo magpastor, hindi pwede yon. Kasi ang sabi, must be husband of one wife. Actually, ayan yung isa sa mga case sa Bible school na ang hirap isolve. Kasi imaginein mo, sabihin natin hindi magpapastor. 4 ang asawa na convert into Christianity. Siyempre, sa Christianity, dapat isa lang ang asawa. Ngayon, anong gagawin niya? Hihiwalayan niya ba yung 3 niyang asawa? O asawa niya pa din? Ang hirap, no? Ano kaya yun? Or, pwedeng yung pinakauna niyang asawa, yun lang yung legal wife niya. Ganun kasi, doon sa unang kinasal. Tapos, yung 3, susustentuhan nyo na lang. Pero paano pag nakatira sila sa iisang bahay? So, yun yung mga problematic at mahirap solusyonan. At kailangan natin ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Next is, ang sabi dito, vigilant. Anong ibig sabihin ng vigilant? Temperate. Yan. Sober, pag sinabi naman natin sober-minded, o alam mo yun, wala siyang, walang mental incapacity. Good behavior, yan, magandang testimony, given to hospitality, ayan, and up to teach. Mahirap, yung pastor, wala siyang alam sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya totoo naman, na hindi naman sinabi sa Bible na dapat mag-Bible school ka bago ka magpastor. Pero ang point doon, dapat meron kang alam ituro. Kasi paano ka magkakaroon ng alam na ituro kung hindi ka nag-aral? He must be of a good behavior or orderly, must up to teach. Not given to wine, hindi umiinom ng alak. No striker. Pag sinabi naman natin no striker, hindi addict. Imagine mo, pastor, no? Tapos addict. Hindi pwede yun. Not greedy of filthy liquor. Hindi mo kang pera. Kaya, pag sinasabi mong gusto mo magpastor, tapos, kasi yayaman ka, hindi po pwede yun. Kasi ang pagpapastor po ay hindi po pagpapayaman. Ngayon, may mga pastor naman na mayaman na sila before sila magpastor. Ibig sabihin ba, ipamigay nila lahat ng pera na? Hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, gusto mo magpastor, tapos kasama mo, kasi, papagalitan mo lang yung tao, tapos bibigyan ka pa ng pera. Hindi po yun. Hindi mo kang pera, but patient, not a brawler. Hindi, alam mo yun, hindi palaaway. Not covetous, hindi gahaman. Gahaman sa kung saan-saan. Not that ruleth well his own house. Dapat, one that ruleth well his own house, naasikaso niya ang kanyang pamilya, having his children in subjection with all gravity. Ganito po yan eh. Halimbawa, pastor ka, tapos meron kang 4 na anak. Siyempre, meron talaga daw dyan sinasabi na black sheep. Yung isa, 2, hindi pa sumusunod sa'yo or black sheep. Acceptable yon. Pero kung lahat ng pamilya mo, lahat ng anak mo, black sheep, ito ay questionable. Ang sabi ng Bible, having his children in subjection with all gravity. Ibig sabihin ba nun, pag magpastor ka, wag ka na lang mag-anak? Hindi. Kung 2 ang anak mo, yung isa dyan rebelde, okay pa. Pero kung 2 dyan rebelde, there's something wrong with you. Marahil, iba yung nakikita nila sa simbahan na ikaw, at iba din yung nakikita niya sa bahay. Number 6, eto, maganda to. Verse number 6, not a novice. Ano ba ang ibig sabihin ng novice? Hindi dapat new convert.
Hindi kaliligtas lang. Pangalawa, hindi yung baguhan, no? Kaya kapag sinabi ng isang tao na may panawagan siyang magpastor, ang katunayan na may pa rin siyang calling magpastor ay magba-Bible school siya. In our time kasi mahirap ngayon, ang mga congregation mo, may doctor, may engineer, may psychologist, puro professionals. Tapos ikaw, wala kang tinapos na degree sa Bible, mahirap yon. Baka maturo mo namatay si Jesus Christ sa Garden of Eden. Maturo mo, mamaya maituro mo, alam nyo ba, si Lord, nagsusorry siya sa atin. Kaya i-comment nyo, Lord, pinapatawad na kita. Ay, totoo yun Nakita nyo sa Facebook? Napanood mo ba yun, Teacher Gaze? Sabi nung nagtuturo, pastora alam nyo, ang sinasabi ni Lord, sinasabi niya sa atin yon. Nagsusorry siya sa atin. Kaya i-comment nyo, Lord, pinapatawad na kita. Yan, praise the Lord, hallelujah, pambira. Baka ganun ang maituro. Kaya importante ang Bible education. He must maintain a good report from without. Ayan pinaliwanag dyan verse 7. He must. Hindi sinabi dito, he should. He must talagang kinakailangan. Good report or good testimony among yung are without dyan, among outside o yung mga believers. So, yan po ang qualification ng, madami pa yan kung isa-isahin natin. So, ito ay qualification. Ito ay requirements kapag gusto ng isang tao magpastor. Yung confirmation, ginusto ng Diyos, ginusto niya, at dapat gustuhin din ng simbahan. Okay? May tanong ba dyan? Meron lang tayong 9 minutes. Next is, yung personal life naman ng pastor ay, the pastor must be a man of prayer. Dapat lagi nagpe-pray. Pagpe-pray yung mga church members. The pastor needs personal attainment of holiness. Hindi yung pastor tapos promotor pa ng hindi magandang patotoo. The pastor must be a man with a passion for the lost and dying. So yan, example siya ng pagsosoul winning. Kita nyo si Pastor Bong, di ba? Naalala ko dati nung hindi pa siya inooperahan. Tapos binata pa ako. Bakasyon nun, walang pasok. Ang cluster niyan sa Fortis, sa isang araw, 4. Imagine mo yun. Minsan nga 5 Minsan 3 sa umaga, 2 sa hapon. Grabe, no? Ang isang cluster, nasa 60 yan. Abot 100. So, turo, hanggang nung naoperahan si Pastor Bong, humina siya kasi ang tagal ng recovery niya, makapag-Bible study. Pero, torture sa pastor kapag hindi siya nakakapag-soul winning at nakakapag-Bible study. Dapat ganun yung burden. O ngayon, medyo magaling na siya. O, may Bible study siya dyan sa may seat cover. May Bible study sa Paete, kung saan-saan. The pastor must be a man with a passion of lost and dying, and must remember that he is in a very special way, under shepherd, representing the Lord Jesus Christ here on earth at all times. So, kaya napakahirap po, no? Kasi nire-represent niya ang Panginoon dito sa lupa. Ang responsibility naman ng pastor ay he is responsible to God for the souls of his flock. Yan. Kaya tayo, bawat isa dito, responsable si pastor sa atin. Kaya dapat, pag hindi tayo mag-church, nagpapaalam, hindi naman nagpapaalam, dapat ipapaalam natin. Kasi free will natin yung mag-church Wala naman tayo dito pag hindi nag-church, magbabayad ng 100. Wala pong ganun. Pag hindi ka nag-church, maglilinis ka ng church sa linggo. Wala pong ganun. Or, hindi ka papayagang, hindi to parang trabaho na hindi ka papayagan ng pastor na hindi magsimba. Will mo yan, free will mo yan. Pero, kung may pagkakataon hindi ka mag-church, dapat ipapaalam mo. Bakit? Kasi, responsable siya sa atin at
maisasama niya tayo sa prayer. O hindi ka magsisimba kasi magbo-board exam ka pala. It's okay kasi it's for higher purpose. Pero hindi mo pinaalam, hindi ka tuloy na pag-pray. Hindi ka na pag-pray, yan tuloy, bumagsak ka. O next year sa March, magsi-civil exam ako. Sama-sama tayo, maranasan lang natin. Ganito pala mag-civil exam para ma-encourage natin yung iba. 500 lang naman bayad eh. Next is, he is to wine his flock. Yan. Kaya yung preaching, diyan, nangungusap ang banal na espiritu kung ano yung mga bagay sa pamamagitan ng banal na espiritu through the pastor, kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin at mga bagay na hindi natin dapat gawin. He is to study the word, preach the word, exhort and rebuke, feed and lead this flock, be an example to all. Yan. Maging example sa lahat. Kaya tingnan nyo, kapag yung pastor ay joker, na-influensyahan niya yung mga member niya, marami ding joker, hindi naman lahat. Kapag ang pastor ay seryoso mag-aral ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos ang lahat. He is to visit house and pray with the people, baptize and administer Lord's Supper, officiate the wedding and funerals, and he is to have oversight of all matters of the interest of the church. So, oversighting, shepherding. Ibig sabihin, kaya pag meron kang gagawin na related sa church, dapat pinapaalam talaga sa pastor. Ang tawag doon, bypassing. Kapag may ginawa ka tapos hindi mo pinaalam sa pastor, ay you're disrespecting the office of the pastor. Okay? Kung nahihiya naman kayo, o isanggunin nyo sa mga leaders. Brother John, pwede pa to ganyan, ganyan. Para doon pa lang, mabablock na kayo. Ay, hindi pwede yan, ganyan, ganyan. Gumawa ka ng organization, hindi mo pinaalam sa pastor. Tapos yung organization na yun, hindi pala makakabuti sa buong simbahan. So, that is disrespecting the office of the pastor. Okay? Wala na po tayong oras. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos at sa ating Sunday School offering. Pangunahan po tayo ng panalangin. Pakuha na lang yung Sunday School offering, brother.